Konnichiwa! Day 16 namin dito sa Japan. Today wala namang masyadong activity. So, nag-decide ako na since mula pagdating ko dito, hindi pa naman ako nakakapag-try ng mga cafe nila. Nakatikim lang ako ng iced coffee sa mga 7-Eleven, Lawson, Family Mart. Mag-aano tayo ngayon? Coffee shop or cafe hunting. Okay, first coffee shop natin ay nakita ko sa TikTok. Dito siya sa kahabaan ng street papunta sa Senkoji Temple. Ito siya, Foret Coffee. Okay, umorder ako nitong ice latte nila. Nakita ko lang online to, sana masarap. Lasang-lasa yung coffee, ang sarap. Hindi kasi ako mahilig sa matamis na coffee, yung mga frap. So, perfect to for me. Actually, ang nire-recommend ng barista is Americano, kaya lang gusto ko yung may gatas eh. Lalo na ngayon, super init dito sa Japan. Maganda tong cafe na to kasi nandun siya sa magandang street papuntang Senkoji Temple. So, pwede kang umupo din sa mga upuan nila sa labas or dito sa loob. Habang nagkakape kami, nagmamasdan mo lang yung mga naglalakad na tao sa labas, people watching. Tapos ito, matahimik yung cafe, maliit lang siya, cozy, may mga libro. Ako nga lang yung tao ngayon. So, ito yung unang cafe na pupuntahan natin. Hanap pa tayo ng dalawa. Okay, tapos na ako dito sa Foret Coffee. Arigatou gozaimasu. Nakalimutan ko yung ano ko. Tapos na ako dito sa Foret Coffee and for me, siguro kung bibigyan ko siya ng star, 4 star kasi lasang-lasa mo yung coffee. Hindi siya masyadong matamis. Tapos yung size ng iced coffee nila, hindi yung super laki na nakakabusog agad. So, perfect lang siya. At ang bait pa, binalik yung aking sombrero. Ayan, papasok dapat ako sa temple ulit. Kaya lang na-realize ko naka-short lang pala ako. So, bilang respect sa temple, hindi ako pumasok. Pero dito ako dumadaan sa gilid ng temple ngayon. Ang ganda ng mga establishment sa paligid ng temple. Turn right. Ayan, nag-google ako. Parang nasa yung lumang Japan. Tignan nyo dito. Ayan, mga ganyan yung dinadaanan ko. Layo. Maganda din tong ginagawa akong coffee shop hunting kasi at the same time nakakapag-explore ako dito sa Nagano. Yung mga hindi ko pa napuntahan ng mga sulok-sulok. Ayan, ito yung temple. Yan yung loob ng temple. One of these days, babalik ako dyan for the fourth time na. Ayan, nandito na ako sa medyo sulok na sulok siya. Yung tignan nyo, may dinadaanan ako ngayong parang temple.
Hindi ko alam kung temple to. Rinig niyo yun? Yun yung tunog ng mga sikadas, insekto, na madami dito kapag summer. Ito na. Sirafu Cafe. Ganda dito, parang nasa residential area po, super tahimik. Pero sa tapat may park or temple. Yan, 8:30 to 4 p.m. sila. So, pasok na tayo. Hindi ko lang alam kung anong orderin ko. Medyo nagugutom na ako eh. So, ayan. Itutur ko kayo. Umorder ako ng brown rice jelly drink nila. Pagpasok nyo, very homey yung tsura sa loob. Dito sa part na to, pwede kayong umupo. May mga books. Pagkatapos, ayan, may mga kung ano-anong products dito. And nandito ang kanilang, dito ka o-order. Dito nila ginagawa yung drinks. Arigatou gozaimasu. Wow. Syrup. Okay. Lemon cake. Arigatou. Nandito naman ako ngayon sa Sirafu Cafe. Ang maganda dito sa Sirafu Cafe, super relax and super chill lang ng vibes dito. Biruin mo ito, nakaupo lang ako sa isa sa mga upuan nila dito sa second floor. And kita mo yung bintana. Nasa labas niya yung temple. Lipin natin. Ayun. Kaya ang maganda rito, para siyang bahay na ginawang cafe. Kaya super relax. Tapos yung paligid mo, mga puno lang, residential area, mga temples, tahimik. And ang in-order ko is etong rice, parang rice coffee jelly something. So may kinalaman na naman siya sa rice. Haluin natin. Ang sarap. Matamis. Tapos, may mga gulaman siya na parang coffee jelly. Gusto kong flavor. Parang sa dirty horchata na yung order ko sa Pilipinas. Yung parang rice na giniling po sinunog. Ganun yung nalalasahan ko. Sarap. Ayun. Pag hinalo mo, mas nalalasahan mo yung coffee, mas tumatabang siya. Tapos, ito syrup. Pwede daw ilagay. Lagyan natin ng konting syrup. Ay. Sorry. Luin natin. Sarap to, the best. Tapos, umorder din ako nitong lemon cake nila. Tignan nyo. Tignan natin. Ganda dito, para siyang para siyang, feeling ko hindi parang business ng parang mag-asawa sa baba. Sarap. Lemon na, lasang-lasa yung lemon. At the same time, may matamis dito na kulay white sa ibabaw. Saka, yun, may mga buo-buong lemon sa loob. Gusto ko dito, yung servings nila, hindi super laki na mabubusog ka nga. Saktong-sakto lang talaga siya. So, kung kanina yung Porret Coffee, binigyan ko ng 4 stars. Ito, bibigyan ko ng 5. So, super relax, super chill. Sarap ng coffee, ang sarap nitong cake. And parang homey yung vibes niya. Parang sa bahay ka lang.
Sarap. After here, hindi ko alam saan ako next. Mag-chill muna ako dito. Ayan, tapos na ako dito sa Sirafu Cafe. So kung mapapadpad kayo dito sa Nagano City and meron kayong extra oras, so check nyo to. Nasa likod lang ng Senkoji Temple. Super sarap nung kape na natikman ko. At yung lemon cake, masarap din. Parang bagay sila talaga na pagsabayin. Ngayon, punta na ako sa third and last coffee shop. Kasi baka naman magpalpitate tayo ng todo pagka lumima tayo. Gusto ko sanang mag-try ng matcha. Hindi ako mahilig sa matcha, pero may nakita akong cafe doon na puro matcha. Pag-iisipan ko. Hindi ko kasi talaga bet yung lasa nun eh. Pero para maiba naman. Bahala na. Ito, naglalakad ako ngayon sa likod ng temple. Ito yung temple. Pakita ko sa inyo. Ayan. Doon banda merong park, may museum. Super ganda dito sa Nagano City kasi meron siyang part na city. Meron siyang part na ganito na para kang nasa countryside talaga. Tapos yan may mga temple pa, which is yung tayo mga Pinoy na pupunta dito sa Japan. Siyempre ito yung gusto nating makita kasi wala namang ganito sa atin. Wala. Hanap tayo ng iba. Mamaya na ulit. Ayan, dito ako ngayon sa pang third na cafe ko. Actually, sinabi ko, puro kape titikman ko. Pero parang gusto kong matry ito kahit di ako mahilig. Bilang nasa Japan tayo. Itong matcha green tea nila. Yung tigi 850 Murihan matcha. Lika try natin. At malamig sa loob. K-game. Dito na ako sa cafe ng matcha. Super katapat lang nito yung Senkoji Temple. Ito lang siya. As in, tanong na tanong ko dito yung Senkoji Temple. Tapos, nakakatuwa talagang pinipare nila ng traditional style itong matcha sa baba. And may kasama siyang warabi mochi ata ito. Traditional Japanese dessert. So, titikman natin siya. Let's do this. Ang tapang ng lasa niya. Matcha po, super tapang. Wala kang tamis na nararamdaman. So ba ito? Ito na lang may ganito. Ang sarap na itong mochi. Super lambot, natutunaw sa bibig ko. Para sa mga hindi mahilig mag-matcha, okay na mayroong mochi, pampa-alis ng lasa. Kaya dahil mahal ito, ubusin ko ito. Tapos, alam niyo ba? Itong cafe na to, may mga tindagan silang matcha ice cream. Ay, ang ganda ng location nila kasi pagkalabas, kasi ito lang yung Senkoji Temple. Papakita ko sa inyo mamaya.
chill lang. Super swerte ko, hindi ako nagmamadali kasi nga dyan lang yung bahay ng pinsan ko. So far, out of the 3 cafe na tinry ko ngayon, number 1 for me, all in all yung sa lasa ng kape, sa location, yung vibes. Number 1 for me is yung Sirato Cafe. Sarap ng kape, ang sarap ng cake. Rice flavor pa yung kape pagkatapos. Super ganda ng location, super tahimik, super peaceful. Nasa tapat pa sila ng isang temple din na maliit. Pangalawa, siguro dahil sa location, etong matcha. Hindi dahil sa Delixa, ayoko ng matcha talaga. Super ganda kasi, as in, ayan lang yung Senkoji Temple. Nakatingin ko lang sa Senkoji Temple habang kumakain. May naman matcha.